Kung sa jeep na sadyang pangmaramihan, kasya ang 20 mahigit na pasahero. Sa habal-habal o motor na pangdalawahan naman, kasya raw ang 9 na katao. Masusukal, matatarik, at lubak-lubak na bundok ang madadaanan sa maraming lugar dito sa Davao de Oro sa Mindanao. Tulad na lang sa bayan ng Monte Vista, kung araw-araw kang araw pumapasok, tiyak, challenge ang pagbiyahe. Pero wala raw problema, to the rescue ang tinatawag na Skylab. O yung habal-habal na kayang suungi ng kabundukan. At hindi lang pangharabas ang astig na motor na ito dahil kaya nitong magkarga ng bigat na nasa 400 hanggang 450 na kilo. Kung titingnan, isa lang naman itong ordinaryong motor tulad ng mga ginagamit sa mga tricycle. Ang kaibahan ay ang mga nilagay na bakal na upuan na nakapalibot sa driver na siya naman niyang babalansihin. Tinatawag itong Skylab dahil kinuha raw ang disenyo nito sa satellite na Skylab na siyang unang pinadala ng United States sa space. Pero para sa mga driver nito, nakuha raw ang Skylab sa pinaiksing salita, ang sakay na lab. At ang isa nga sa lover boy at astig na piloto nito, ang Skylab driver na si Charlie, na naging daan ng Skylab para makapag-asawa. 2012 nang pinasok ni Charlie ang paghahabal-habal. Ito na raw ang kanyang naging trabaho mula binata hanggang sa magkapamilya. Mula noong nagkamotor kami at pinaayos ginagawang Skylab upang mapadali ang mga pagkarga ng mga produkto papunta sentro o baryo at ng mga tao. Skylab rin ang kanilang pangunahing source of income. Mula pagsasakay ng mga produkto, pagsasakay ng pasahero, ngayon meron na rin silang maliit na tindahan. Ang mga lugar tulad ng Monte Vista kung saan namamasada si Charlie, pinapuntahan ng mga ordinaryong sasakyan dahil sa masukal na daan. At dahil mahirap ang transportasyon sa lugar, ito ang nakita niyang oportunidad na pagkakakitaan. Maganda rin daw kasi ang kita sa habal-habal. Sa isang oras na biyahe, 100 pesos daw kada pasahero ang bayad. Extra challenge man ang matatarik at baku-baku na daan, yakang-yaka raw ni Charlie. Ang madalas niyang pasahero ang mga pumunta sa bayan para mamalengke. Affordable kasi ang Skylab kasi madaming pwedeng ikarga ng mga binili namin kapag bumaba kami sa bayan namin. Kasi wala mang ibang masaksak yan. Skylab man lang. Pero sa araw-araw na pagbiyahe sa matarik at malubak na kabundukan, hindi raw maiiwasan ang aksidente. 2021, habang binabaybay ni Charlie ang kalsada, nang biglang may mabilis na sumalubong sa kanya. Kung kaya't siya ay na-out of balance at napuruhan ang kanyang binti. Naramdaman ko ma'am, malungkot ako kasi paano na ang araw-araw naming gastuhin para sa pamilya ko ma'am. Sa nangyaring ito, kinailangan niyang huminto sa paghahabal at natigil pasada ng halos 1 taon. Pero hindi pa rin huminto ang kanyang pangarap na kumita para sa kanyang asawa at 2 anak. Minsan nang na-out of balance ang buhay ni Charlie noong naaksidente. Pero ang mahalaga, hindi siya tumigil sa pag-arangkada.